mapanagot yung naimbestigahan na nila. Madami naman na silang nirekomenda na sasampa ng kaso. May mga politiko pa nga. So, hintayin na lang po natin. No? Siguro hindi lang nila naisama si Pulong. Kaya medyo feeling ni Senator Trillanes, namimili kayo eh. But yung Duterte, hindi. Well, totoo naman. Totoo naman, mga kaklira. Sa totoo lang, ha? I mean, napupuna ko rin yan. Napupuna ko rin. Baka naman kasi wala pa lang. Kasi Senator Trillanes, sabihin na yata siyang dokumento. Well, napupuna ko lang. Diba, meron naman, well, fact-finding naman kayo. May 2020 admission ng dating Pangulo Duterte na maraming ghost projects. Admitted na yung ghost projects, di ba? Correct. So, ba't hindi nyo balikan yung 2016 na 2022 na projects ng DPWH? Di ba? Si Mark Villar nga, naimbestigahan to eh. Pero tungkol dun sa pamangkin niya, right? Tama ba? Naimbestigahan ba yun? Sorry mga kalina, hindi ko matandaan. Basta yung tungkol sa pamangkin, sa pinsan yata niya, o na-awarda ng project. Hindi ko matandaan kung naimbestigahan yung tungkol sa mga roads, sa mga flood control projects na ginawa sa Las Piñas na parang siniwala ng ngayong congressman ng distrito nila sa Las Piñas. Tapos, hindi pa rin naiimbestigahan si Senator Mark Villar. Tama ba? Mark Villar. Correct. Sa ghost projects ng panahon niya. Admitted naman yun, 2020, tapos siya yung secretary. Ayan o, diba sinabi ni Yusek Claire na totoo naman, ba't hindi balikan yung 2016 at yung 2022, diba? Kasi, ano naman na kumbaga na ilatag na ebidensya na, andyan na, ang gagawin na lang naman ng ICI dyan talaga, kung tutusin mga kababayan, be-verify yung mga papers, after i-verify ng mga evidence, ipapasa, recommend mo sa ombudsman na kasuhan. Diba? Kasi bakit? May nakapag-fact findings na kayo. So, meaning to say, mga kababayan, kaya itong DOJ Secretary Remulla, okay? Sa DOJ, ito po ay ito po ay sinabi niya mismo na parang may napagtatakpan pagdating kay Bongo. Bakit hindi raw mabigyan ng tawag dito ng recommendation ng ICI si Bongo at si Pulong. Nabanggit na po yan Sec Remulla sa DOJ po, no? So ngayon mga kababayan, pati si Yusek Castro is nagtataka rin, no? Oo nga naman, 'di ba? May 'di ba? May mga nailatag ng ebidensya sa Senator Trillanes, and then according sa mga ebidensya 'di ba? Facts naman, 'di ba? Kaya hindi maintindihan rin talaga ng taong bayan, ano bang meron ICI? Ano bang meron sa mga Duterte? Yan ang katanungan 'di ba, na malaki. Ano bang meron at bakit hindi makasuhan? Ano bang meron at bakit hindi kayo makapagbigay ng recommendation para kasuhan si Bongo, 'di ba? Sila Bongo, sila Bato, sila Pulong Duterte, 'di ba? Ang hindi yan lumilitaw. Admitted yun. So, dapat to pala sa 2020, 2016 to 2020, alam nila may ghost projects, dapat may imbestigahan na yun. Correct. May point. Pero still, sabi ko nga, baka overwhelmed lang sila sa dami ng facts. Diba? Dami ng facts na dumarating. Imposible naman yun, diba? Yung ghost projects na inamin dating Pangulo Duterte. Okay, tuloy. Senator Sonny, to file charges against Paulo Duterte in the coming days kung matatapos na po itong sinasagawa ninyong personal na effort para mag-investigate. Yes, sa January natin ipafile ito. So, pinapaspasan na namin ito. Marami kasi ito At ito, ang very clear dito. Ito mga clear. Hinintay ba niya yung tulong ng DPWH? Hindi na, di ba? Hinintay ba niya yung tulong ng ICI? Hindi na rin, di ba? Meron silang team.
may grupo si Senator Trillanes ng mga kasamang lawyer na volunteers. Diba? Pwede naman niya pinangangalanda ka na media-media lang. Pag sinabi niya sasampahan niya ng kaso, sasampahan niya ng kaso. Correct. Eh, yung iba, nag-i-imbestiga. Mga ka-clear, yung iba, puro imbestiga lang na imbestiga. Imbestiga rito, magaling na imbestigador, imbestiga dyan, imbestiga dun. Wala Sana nakasuhan. case. Oo. Tapos kung kailan namatay na yung tao, saka magsasalita. Oo. Oo, involved yan si Yusek Cabral. Parang nga pinatatamaan ni Yusek Castro rito si Leviste na puro pamidya lang, paingay. Kasi nga, mga kababayan, isang valid point na sinasabi dito ni Yusek Claire, yung ano nga naman, bakit nga naman ngayon ka lang magdadadakdak kung patay na? Bakit nung nabubuhay, meron ka palang kopya, bakit nung nabubuhay hindi mo i-file yung case na yan? Oh. Kung meron ka talagang matibay na ebidensya, sinamahan pa ni Marcoleta, di ba? Oh. Kung meron ka talagang matibay na ebidensya, bakit hindi mo ilatag? Di ba? Oh, kasi nga ang ginagawa ni Leviste, nakakahiya, mga kababayan. Alam nyo po kung anong ginagawa niya? Mind control sa mga tao. Chismis. Ginagawa niya ng issue yung mga yung mga pangalan na naandun sa DPWH nung doon sa listahan, doon sa nakuha niya sa office sa apilitang kinuha niyang files kay Yusek Cabral, 'di ba? Dapat, 'di ba, kung maglalatag ka ng ganyan, mayroon kang ebidensya na bakit ito bang na ito 145 billion na ito, ito ba ay nagastos ng tama? Hindi. 'Di ba? Unlike kay Senator Sonny Trillanes, kung i-compare natin si Leviste, mga kababayan, si Leviste po utak lugaw. Si Leviste po, may sipon pa sa utak. Mga kababayan, hindi pa niya po alam kung paano ang tamang proseso ng pagkakaso. Kasi kung alam niya, bakit hindi siya magkaso agad in the first place? Meaning to say, alam niya from the very beginning na ingay lang yung gusto niyang mangyari. Diba? Ganun. Pero mamaya tatalakayin natin yan kay Leviste. Dito muna tayo kay Yusek Claire. Hello? Hmm. Diba?